Ohay gozaimasu, hindi tayo maagang nagising ngayon kaya ang alam ko marami tayong energy para makagawa dito sa bahay. Medyo nakatulog-tulog ako. Alam nyo ba dati talagang sobrang insomnia ko. Kaya kahit na madaling araw, anong oras ng gabi tinatawagan ko ang ate ko. At halos araw-araw ko talaga siyang kausap kaya naman talagang lungkot talaga ako. Ang hirap nang mawala ng mahal sa buhay. Kakainin ka talaga ng lungkot. Anyway, ibahin na natin ang kwento kasi baka mamaya naririnig ako ng ate ko sabihin niya, nako eto na naman si Pin at nagsisimula na naman. Ayaw niya kasing nalulungkot talaga ako. Ang gusto niya talaga mabuhay ng masaya. Alam nyo, kahit ganito kami, hindi kami mayaman pero nagmamahalan kami. Pero syempre, tao lang, minsan talaga nagkakatampuhan din. Anyway, ang dami-dami ko ng kwento, nakapamili na pala ako. Habang kanina, si Noah naman ay busy-busy sa painting niya. Alam nyo, natutuwa rin ako dito kay Noah kasi yung mga painting niya, ibinebenta niya yan. So yung isa niyang painting papunta ng US, nabenta niya ng Hachimang Roxeng. So sa pera natin siguro mga 30k. Maliit pa kasi yan, nakitaan ko na yan talaga na mahilig talaga sa drawing. Dasal ko lang talaga, nako sana naman lahat ng pangarap ng batang tumatupad. Back to the vlog na tayo ulit. Naglaba nga pala ako ng mga blanket. Parang hindi na siya kailangan. Medyo mainit-init na. Alam nyo, minsan hindi pa rin talaga sure kasi minsan maginaw pa rin. Pagkatapos kong maglaba, nagluto na ako ng tanghalian ni Master. Ito na lang ang papakain ko sa kanya, isda. Prito rin ako ng talong at saka meron tayong cold tofu. Yung tinatawag nila dito sa Japan na hiyayako. O diba, ang healthy ng pagkain ni Master. Pagkaluto ng pagkain ni Master, magluluto din ako syempre ng pagkain ko. Ang sa akin ay gulay. Si Noah naman, pinagluto ko ng pork chop kasi kaninang umaga naggulay na siya. Ang almusal niya kanina yung gulay at isda na natira namin kagabi pero hindi siya nagkanin. Alam niyo ba, pagka ganito ang dami kong naluluto, tuwang-tuwa naman ako kasi may energy ako. Ang nakakatuwa kay Noah, kumakain niya ng mga Philippine food. Kaya pagka umuwi kami ng Pilipinas, hindi ako nahihirapan sa kanya kasi kumakain siya ng kahit anong Philippine food. Hindi naman ang asawa ko, kumakain siya ng kahit anong pagkain natin. Kaya hindi ako hirap sa dalawang yan. Ang mahirap lang talaga yung mag-isip ka araw-araw ng kung ano iluluto mo. Alam nyo, minsan talaga hindi kami sabay-sabay kumain kasi magkakaiba kami ng gising. At kapag ikaw ang nagluluto, tikim ka ng tikim kaya nabubusog ka na agad.